Matatagpuan malapit sa baybayin ng Kherson, ang Tendra Spit, isang maliit na piraso ng buhangin. Tinatawag din itong isla ng Tendarovsky ng ilan. Sa unang tingin, hindi ganoon kahanga-hanga ang spit na may sukat na 400. 78 milya kwadrado, 400 at 4 na milya ang haba at 100 at 12 milya ang lapad. Pero isa ito sa mga pinakakilalang lokasyon sa digmaan sa Ukraine. Bakit? Ang Russia ay okupado sa Tendra Spit sa halos buong digmaan. Upang mapanatili ang presensya nito sa Black Sea, nabawi na ng Ukraine ang Kherson sa proseso ng pagbabawi ng kanilang mga teritoryo. Ang maliit na islang ito sa Black Sea ay napalaya sa isang matapang na pagsalakay na nagtanggal sa kontrol ng Russia dito. Nagpadala lang ng mensahe ang Ukraine na ito ay aming lupa at gagawin namin ang lahat ng kailangan para mabawi ito. Noong Hulyo 29 iniulat ng Kiev Independent ang kamanghamanghang pagsalakay ng Ukrainian Special Forces sa Tendra Spit, kung saan winasak nila ang mga pangunahing kagamitang pandigma at tauhan sa isang dramatikong labanan. Kumpirmado na ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine o pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine na naganap at naging matagumpay ang operasyon. Sa Telegram post matapos ang pagsalakay, sinabi ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine na noong Hulyo 28 ng gabi, lumapag ang mga tropang paniktik sa Tendra Spit at winasak ang posisyon ng mga puwersang mananakop kasama ang kanilang mga tauhan. Lubos na naging matagumpay ang operasyon. Ayon sa pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine, isinagawa ng mga sundalo mula sa kagawaran ng aktibong operasyon ang pagsalakay. Nakipagtulungan sa Ministry ng Depensa ng Ukraine para sa hindi inaasahang misyon ng labanan. Pagkatapos ng labanan, iwinagayway ang watawat ng Ukraine sa ibabaw ng isla, ulat ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine. At ang pinakamaganda sa lahat, nagawa ng Ukraine na maisakatuparan ang kamanghamanghang pagpapalaya sa Tendra Spit nang hindi nawawalan ng kahit isang sundalo. Malinaw na nais ng Ukraine ipakita ang bagong tagumpay na ito kay Russian President Vladimir Putin. Paano natin nalaman? Ang pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine na lihim sa kanilang mga operasyon ay buong pagmamalaking inanunsyo ang pagpapalaya sa Tendra Spit. Naglabas din sila ng isang video na nagpapakita ng pagpaplano at pagsasagawa ng raid na ipinapakita ng eksakto kung paano naisakatuparan ang ilang bahagi ng operasyon. Nagsisimula ang video na ibinahagi ng Kiev Independent sa pagpapakita ng dalawang Ukrainian soldier na nakasuot ng ghillie suit. Nagbigay sila ng pahayag sa harap ng kamera bago ipakita ang dramatikong kuha ng mismong raid. Malakas ang tugtog ng musika sa likuran habang tumatakbo ang maliit na bangkang Ukrainian sa tubig ng Black Sea. Mukhang mga misil o drone ang pinaputok sa Tendra Spit bago saglit na lumipat ang kuha sa mga tauhan sa tila isang command post na nagmamasid sa operasyon. Mapapansin sa video na gumagamit ang Ukraine ng mga reconnaissance drone. Isa sa mga drone na iyon ang kumuha ng video ng mga pagsabog sa ilang pasilidad ng Russia sa maliit na isla. Ang mga sandata ng Ukraine ay tumpak na tumatama sa kanilang mga target. Dumating ang bangka sa baybayin at naglakad ang mga operatiba ng Ukraine sa tabing dagat patungo sa gitna ng isla. Mas maraming pagsabog ang nakikita. Nagmamartsa at tumatawid sa isla ang mga sundalo ng Ukraine. Iyon na yon. Hindi nakikita sa video ang pagtanggal ng mga sundalong Ukraine sa mga Rusong tropa sa isla o ang pagsira nila sa kagamitang Ruso maliban sa mga missile at drone strike. Nakita ang huling kuha ng sundalong Ukrainian na nakatayo sa tabi ng watawat ng Ukraine sa Tendra Spit. Ayon sa operatiba, ang mga Ukrainian ay bumabalik at binabawi ang kanilang pag-aari sa lupang Ukrainian. Kakagawa lang ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine ng isang kamanghamanghang bagay at ginawa nila ito mismo sa harap ni Putin. Subalit ang pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine ay hindi nakamit ang lahat ng ito ng nag-iisa. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nila nagawang isagawa ang pag-atake ay dahil sa mga katuwang at donor na kasali sa proyektong Boats for Pangunahing Direktorado ng Intelihensya ng Ukraine. Ang Boats for Pangunahing Direktorado ng Intelihensya ng Ukraine na itinatag ng Diana Podlyanichuk Charitable Foundation ang nagbigay ng ilang bagong sasakyang pandagat sa pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine, kung saan isa ay ginamit sa pagsalakay. Ayon sa Kiev Independent, ang mga bangkang iyon ay magbibigay sa espesyal na puwersa ng Ukraine ng elemento ng sorpresa sa pagkilos sa mga lugar. Bagamat hindi tiyak ang kahulugan nito malamang na ang mga bangka ay dinisenyo para makaiwas sa mga radar ng Russia at iba pang depensa sa baybayin para magamit sa mga pagsalakay tulad ng ginawa ng Ukraine sa Tendra Spit.
Nagkaroon na ng epekto ang mga bangka para sa pangunahing direktorado ng intelihensiya ng Ukraine dati. Noong Marso, iniulat ng United 24 Media na nakipagtulungan ang mga bangka para sa pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine sa bandang antitila ng Ukraine upang makalikom ng sapat na pera para makabili ng T-12 multipurpose na bangka na magagamit ng Ukraine para sa military intelligence. Kasama ang banda, nakalikom ang organisasyon ng $200 at $48,000 para bigyan ang Special Forces ng Ukraine ng 373 talampakang sasakyang dagat na may pinalakas na hull at advanced na navigation system. Ang sasakyang dagat na iyon ay kayang umabot ng 62 milya bawat oras sa distansyang 310 milya. Maaari itong magsakay ng hanggang 16 na tao, kaya't ito ay isang mahalagang dagdag sa arsenal ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine at nagpapadali sa mga espesyal na operasyon. Mga operasyong gaya ng muling pagbawi sa Tendra Spit, hindi matiyak na ginamit ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine ang bangkang natanggap noong Abril sa pagsalakay noong Hulyo 29, ngunit posible ito. Ang bangkang bahagyang nakita sa video ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine ay kahawig ng sasakyang dagat sa mga larawan ng United 24. Kung ito nga ang parehong bangka, gumawa ang pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine ng mahusay na return on investment mula sa $200 at $48,000 na nalikom para rito. Mukhang sulit ang ginastos na pera. Maliban sa pinagmulan ng bangka, may ilan din tayong impormasyon tungkol sa mga nasira ng Ukraine sa kanilang pagsalakay. Ayon sa pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine, wala sa kanilang mga operatiba ang napatay o nasugatan sa pag-atake sa Tendra Spit. Hindi naglabas ang pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine ng eksaktong bilang ng mga nasawi. Alam natin na ang pagsalakay ay sumira sa Russian Zone Electronic Warfare Complex at ROSA Radar Station, ayon sa Kiev Independent. Sinira rin ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine ang posisyon ng mga puwersang sumasakop at mga sundalong nagbabantay doon. Bagamat walang eksaktong bilang, limitado ang impormasyon sa mga particular na radar at electronic warfare system na ito. Maipapaliwanag namin ang kahalagahan para sa Ukraine na mapatumba ang mga ito. Alam natin ang papel ng radar. Ginagamit ng mga hukbong dagat ang mga military radar system para magsagawa ng pagmamanman sa dagat, para mabantayan ang kalangitan at mga alon para sa mga banta. Malamang iyon mismo ang ginagawa ng pasilidad ng ROSA. Nagbigay ito sa mga puwersang Ruso sa Tendra Spit ng kakayahang matunton ang mga paparating na banta patungo sa isla o sa iba pang mga lokasyon sa Dagat Itim. Ang Kherson radar na okupado ng mga Ruso ay makakatulong sana sa mga sundalo ng Rusya na magsagawa ng kontra-atake laban sa banta mula sa Ukraine, sa tubig at himpapawid. Gayunpaman, malinaw na nabigo ang ROSA system na gawin ng maayos ang tungkulin nito noong ika-28 ng Hulyo. Marahil ay nauunawaan na natin ngayon ang papel ng mga drone o misil na nakita sa video ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine. Posibleng winasak ng mga proyektil ang Rosa mula sa himpapawid. Nagbukas ito ng daan para makalapag ang mga operatiba ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine na naglalayag papunta sa Tendra Spit. Si ZONT ay isang electronic warfare or electronic warfare complex na madalas nang ginamit ng Russia sa Black Sea Navy. Ayon sa Lookout, binago ng Russia ang kanilang electronic warfare tactics sa dagat habang iniisip ng Ukraine ang mga bagong paraan para pabagsakin ang mga Russian ships. Kayang i-jam o lokohin ng Russia ang mga guidance signal gamit ang mga electronic warfare system. Kadalasan, sapat na ang naunang teknik para mailigaw ang paparating na drone o misil. Ang spoofing ay nagpapahintulot sa Russia na itago ang mga signal mula sa kanilang mga barko o sandata para hindi matukoy ng Ukraine ang kanilang lokasyon. Sa maikling salita, ang electronic warfare ay katulad ng radar na nagbibigay proteksyon. Habang ang radar ay sumusubaybay sa paparating na banta, ang electronic warfare ay maaaring pumigil dito na maabot ang target. Ngayon, wala na ang Tendra Spit ng pareho. Dahil sa matapang na pag-atake ng Ukraine, siguradong magagalit si Putin. Pinuwesto niya ang kanyang mga puwersa at lahat ng kagamitan sa maliit na islang ng Tendra Spit na winasak lang ng Ukraine. Dahil itinuturing niya itong estratehikong yaman. Ang lokasyon nito sa Black Sea ay nakakatulong sa Russia na masubaybayan at mapabagasak ang mga banta mula sa himpapawid ng Ukraine at mga unmanned aerial vehicle. Bukod dito, ang Tendra Spit ay malapit sa Kherson para masuportahan ang mga operasyon ng Russia sa Karatig na Oblast. Sa totoo lang, dapat ay nakita na ni Putin ang mangyayari noong Hulyo 28 matapos ang dalawang pagsubok ng Ukraine na salakayin ang Tendra Spit. Noong Pebrero 2024 naganap ang unang pagsalakay, isang mahalagang araw para sa mga espesyal na puwersa ng Ukraine. Iniulat ng Kiev Post na ang ika-73 Naval Center of Maritime Special Operations ng Ukraine ay sumalakay sa pamamagitan ng paglanding
ng ilang komando sa Tendra Spit Beach. Ang mga komando ay binaril habang sinusubukang maglanding, ayon sa Kiev Post. Hindi sila nagtagumpay. Nawalan ang Ukraine ng 20 sa kanilang elite na Special Operations Troops at 3 landing craft sa mapaminsalang pag-ataking iyon. Pinalubog ng Russia ang mga puwersa ng Ukraine gamit ang putok ng armas habang sinusubukan nilang maglanding. Wala nang ibang paliwanag dito. Ang unang pag-atake sa Tendra Spit ay isang malaking kabiguan para sa Ukraine at isang tagumpay na siguradong ikinatuwa ni Putin. Ang tanging magandang nangyari sa buong insidente ay nagbigay ito ng karanasan sa pagkatuto para sa Ukraine. Noong Pebrero 2024, natutunan nila kung ano ang dapat iwasan sa mga pagsalakay sa Tendra Spit. Hindi maaaring magpadala ng mga bangka nang walang suporta dahil makikita ito ng mga radar system ng Russia. Ang susunod na pag-atake ng mga Ukrainian ay magiging mas matagumpay. Nangyari ang pagsalakay na iyon noong Agosto 2024. Noong Agosto 6 sumali ang pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine Special Forces sa operasyon na kahalintulad ng matagumpay na pagsalakay noong Hulyo 28. Ayon sa UNN, nagawang magpalapag ang mga scout ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine sa Tendra Spit. Ang mga scout ay nagpatuloy sa pagsira ng mahahalagang kagamitan at pag-neutralize ng mga tropa at fortification ng Ruso sa isla. Ayon sa pahayag ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine matapos ang raid noong Agosto 6, 2024 nagsagawa ng operasyon ang mga espesyal na puwersa ng Artan Active Operations Unit sa Maritime Center ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine sa hilagang bahagi ng Black Sea. Isang espesyal na grupo ang sumugod sa Tendra Spit sa gabi at winasak ang mga armored na sasakyan ng kalaban. Particular na ang MTLB, ang Electronic Warfare Complex ng kalaban, at sinira rin ang mga fortification ng mga Ruso. Nagbigay pa ng karagdagang impormasyon ang Reuters sa isang ulat noong Agosto 7. Ayon dito, nagsagawa ang pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine ng operasyon gamit ang 12 high-speed na sasakyang pandagat 8 para sa mga tropa at 4 para sa mga armas. Ayon sa Reuters, nagkasagutan ang Ukraine at Russia tungkol sa resulta ng pag-atake. Itinanggi ng Ukraine na may mga bihag sila. Samantala sinabi ng Russia na nasira nila ang 3 barko ng Ukraine at ang mga tauhan nito. Hindi mahalaga kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ang mahalaga ay napatunayan ng Ukraine sa ikalawang pagkakataon na kaya nitong magsagawa ng matagumpay na pagsalakay sa Tendra Spit. Ang natitirang hakbang ay ang muling pagkuha ng isla. Dahil umalis ang mga operatiba ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine nang hindi iwinawagayway ang bandila ng Ukraine matapos ang matagumpay na misyon. Nalutas ng pagsalakay noong Hulyo 28 ang isyong iyon. Bukod sa mas maraming mahalagang kagamitan ng Russia, ang nawasak ng Ukraine, nabawi rin nila ang isla mula sa Russia. Hindi pinansin ni Putin ang babala noong Agosto 24 tungkol sa pagsalakay. Ngayon, nagbayad siya ng napakabigat na kapalit dahil may ilang dahilan kung bakit mahalaga ang papel ng Tendra Spit sa digmaan sa Ukraine. Gaya ng nasabi na, naging mata at tainga ng Russia ang Spit para sa bahagi ng Black Sea. Ayon sa Euromaidan Press, ang pagsalakay ng Ukraine sa Tendra Spit ay nagtatagiting sa mga radar at electronic warfare na kagamitan na nagbibigay sa Russia ng kakayahang makita ang malaking bahagi ng Black Sea. Mahalaga ang kakayahang makita iyon dahil sa mga dahilang nabanggit sa video. Nito, pinayagan ang Russia na matunton ang mga barko at proyektil ng Ukraine. Nawala na ang kakayahang makita ng Russia at ang kakayahang magbantay at makinig sa isang bahagi ng Black Sea na malamang na magiging lugar ng mga susunod na pag-atake ng Ukraine. Ang pagkawala ng mga radar at electronic warfare equipment sa isang isla ay hindi gaanong magiging problema para kay Putin. Ayon sa Euromaidan Press, ang pag-atake sa Tendra Spit ay isa lamang sa maraming pag-atake ng Ukraine upang sirain ang kakayahan ng Russia na subaybayan ang kalaban nito sa Black Sea. Ayon sa ulat, sistematikong tinatarget ng mga puwersa ng Ukraine ang mga posisyon ng Russia sa mga hiwalay na isla at baybaying lugar, gamit ang kanilang bentahe sa mga operasyon ng maliliit na bangka. Inilalantad nito na ang pangyayari sa Tendra Spit ay bahagi ng isang estratehiya at pattern ng mga pag-atake laban sa mga nahiwalay na posisyon ng Russia sa Black Sea na mahirap nilang palakasin o protektahan mula sa mga bahagi ng mainland ng Ukraine na kasalukuyang okupado nito.
Akala ni Putin na hahayaan lang ng Ukraine ang mga maliliit na target na ito. Ngunit hindi iyon nangyari. Ang leader ng Russia ay nahaharap sa mahirap na pagpili. Magpadala pa ng mas maraming pwersa at resources para mabawi ang mga lugar tulad ng Tendra Spit o hayaan ang Ukraine na kontrolin ang isla. Pareho itong hindi magandang opsyon para sa kanya. Ang pagbawi ni Putin sa mga hiwalay na lokasyong ito ay nangangahulugang inilalayo niya ang mga resources mula sa kanyang hukbo sa mainland. Ang hukbong iyon ay kasalukuyang abala sa isang opensiba ngayong tag-init na huminto na sa Sumy at hindi nagtatagumpay na makuha ang dami ng teritoryong inaasahan ni Putin na makukuha sa Donbas. Ang pagkawala ng mga puwersa mula sa alinmang lugar para bawiin ang Tendra Spit ay lalo pang nagpapahina sa opensiba ngayong tag-init. Kahit magpasya si Putin na magpadala ng mga tropa at kagamitan mula sa mga kalapit na bahagi ng Kherson na okupado ng Russia, pinapahina pa rin niya ang kanyang mga puwersa sa mainland nang hindi katanggap-tanggap. Ang isa pang opsyon na hayaan ang Ukraine na hawakan ang isla na kakabawi lang nila mula sa Russia ay kasing samarin para kay Putin. Gusto niyang makuha ang teritoryo sa Ukraine, hindi ito mawala. Ang pagkawala ng Tendra Spit ay magiging simbolikong pampalakas ng morale para sa Ukraine at magpapakita ng lakas ng Russia. Hindi sila masyadong protektado sa teritoryong hawak nila ng ilang taon. Hindi gaya ng iniisip nila. Walang pinagpipili ang panalo para kay Putin ang binigay ng Ukraine at malaking panalo iyon para sa bansa. Nakakabahala ito para sa kanya. Ang muling pagbawi ng isla, gaano man kaliit, ay palatandaan na kumukuha ng mas malaking kontrol sa Black Sea ang kalaban. Nang simulan ni Putin ang malawakang pananakop noong 2000 at 22 kampante siyang sapat ang kanyang kinatatakutang Black Sea Fleet para makuha ang kontrol sa mahalagang daang tubig na ito. Tama siya sa simula, pero kalaunan, nagsimulang gumanti ang Ukraine. Kahit wala silang hukbong dagat na malapit man lang sa lakas para talunin ang Black Sea Fleet. Nagsagawa ang Ukraine ng sunod-sunod na pag-atake gamit ang drone at missile nitong nakaraang taon na nakasira ng halos 1/4 ng Black Sea Fleet, ayon sa Financial Times. Ang mga pag-atakeng iyon ay nagbigay daan para mas malaya ang paggalaw sa Black Sea, na nagpapahintulot sa Ukraine na mag-export ng 10 milyong toneladang kargamento mula sa Odessa, ang kanilang pangunahing daungan sa Black Sea. Ayon sa Financial Times, umabot na sa antas bago ang digmaan ang kalakalan noong Mayo 2024, ibig sabihin, nabigo ang mga pagsisikap ni Putin na putulin ang mahalagang pinagkukunan ng kabuhayan ng ekonomiya ng Ukraine. Estratehikong naghina na ang Russia sa Black Sea kumpara sa simula ng digmaan. Pinatitibay ito ng pag-atras ni Putin sa kanyang mga barko mula sa mga daungan sa Crimea dahil sa takot sa mga pag-atake ng drone at missile ng Ukraine. Mainam ito para sa mga barko, ngunit hindi para sa pagsisikap ng Russia na kontrolin ang Black Sea. Ang kabiguan ni Putin na magpatindi ng aksyon pagkatapos ng pag-atake ng Ukraine sa Black Sea Fleet ay nagpapakita rin na walang saysay ang marami niyang banta sa kanluran. Base sa Atlantic Council noong Hulyo 2024, ang pagkawala ng Tendra Spit ay higit pang ikinakahiya ni Putin. Ito rin ay palatanda ang hawak ng Ukraine ang karamihan sa mga baraha sa Black Sea. Tungkol sa hinaharap, ang pagbawi sa Tendra Spit ay maaaring magbukas ng kawili-wiling posibilidad. Ayon kay Liga, ang Tendra Spit, bahagi ng sinakop na Kherson, ay 46 na milya lang ang layo mula sa Crimea. Kontrolado na ng Russia ang peninsulang iyon mula 2014 at isa ito sa mga teritoryong nais mabawi ng Ukraine. Ang pagkuha sa Tendra Spit ay malapit nang maibalik ng Ukraine ang Crimea habang pinapanatili nito ang kontrol sa Black Sea. Hindi namin sinasabi na maglulunsad ang Ukraine ng pagsalakay sa Crimea mula sa Tendra Spit, pero mas marami na itong opsyon ngayon. Ang ideyang magawa ang inakalang imposible ng marami noong mga unang buwan ng digmaan ay nagiging mas posible na ngayon. Para sa karagdagang impormasyon, panoorin ang aming video tungkol sa mga posibleng opsyon ng Ukraine para mabawi ang Crimea. Posibleng bahagi na ngayon ng landas ang Tendra Spit. Sa huli, may Kherson pa ring dapat isaalang-alang. Ang Battle Blast ay isa sa mga unang target ni Putin sa digmaan niya laban sa Ukraine. Nasakop ng Russia ang Kherson noong simula ng digmaan. Subalit napalaya ito ng Ukraine noong Nobyembre 2022. Naging war zone na na ang Kherson mula noon. Nag-aagawan ang Ukraine at Russia sa kontrol nito. Marami pang bahagi ng oblast ang kontrolado ni Putin. Sa katunayan, hawak pa rin ng Russia ang karamihan sa Kherson. Noong Pebrero 2000,
at 23, sinakop ng Russia ang 73% ng oblast mas mababa sa 73% na hawak nila noong Hunyo 2022 ayon sa The Guardian. Pagsapit ng Pebrero 2024, halos 1,000 na lang sa 30,000 residente ng lungsod ng Kherson ang natira ayon sa Cable News Network. Maaari pang bumaba ang bilang dahil sa aktibong digmaan sa lugar. Ito ay masamang balita para kay Putin dahil kontrolado na ng Ukraine ang isang isla na malapit sa mga oblast na inookupan ng Russia. Posibleng gamitin ng Ukraine ang Tendra Spit bilang panimulang punto para sa operasyon laban sa Kherson na maaring magbigay daan sa isang pincer movement. Nangangahulugan ito na ang mga puwersang Ruso ay inaatake mula sa magkabilang panig. Kung hindi, posibleng gamitin ng Ukraine ang isla para sa radar at electronic warfare tulad ng Russia. Posibleng mas madalas na natin makikita ang pagkaantala ng mga drone at missile ng Russia sa Kherson. Matapos mabawi ng Ukraine ang Tendra Spit na maaaring magbukas ng mga oportunidad para sa mga puwersang Ukrainian sa lupa, tanging ang hinaharap ang makakapagsabi ng kanilang mga plano. Sa ngayon, makukontento muna ito sa katotohanang muli namang napahiya ang mga puwersa ni Putin dahil sa pagkatalo. Nasakop nila ang isang isla na nagpapalakas sa posisyon ng Ukraine sa Black Sea at Kherson. Hindi rin umuunlad ang sitwasyon ng mga puwersang Ruso sa iba pang bahagi ng Ukraine. Ang pag-atake sa Tendra Spit ay resulta ng mahusay na koordinadong operasyon ng pangunahing direktorado ng intelihensiya ng Ukraine. Sa iba't ibang dako ng Ukraine, ginagamit ng mga sundalo ang mga sinaunang taktikang Romano upang lipulin ang mga tropang Ruso. At nakakamit nila ang 66 sa 1 na kill ratio. Panoorin ang iba pang video at mag-subscribe sa Military Show para sa karagdagang video tungkol sa mga tagumpay ng Ukraine sa Black Sea. Salamat sa panonood.